Sang October, that will be Bible Festival in the afternoon. So ang aton equipping will be next Sunday pa. Ang aton nga focus sa aton Bible Festival is on the book of Exodus chapter 1 up to chapter 20. 20 chapters ang aton nga pagtuon sa book of Exodus. That will be a wonderful time to study. The book of Exodus was written by Moses. Kag Moses wrote 5 books nga tawag nato nila nga Pentateuch: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So ara kita next Sunday will focus on the book of Exodus chapter 1 to 20. Okay? So sige, ginapanginbulahan man naton gali ang aton mga kauturan dito sa may Conception kailan ni Pastor and Mrs. Caro kay anniversary nila subong adlaw gid, no, September. So we want to express our thanksgiving to God for using them there sa sina nga iglesia dira sa Conception, Talisay. Okay? So continue praying for them.
Now, siningan tinion, mamati kita sang ambahanon, nga igatag sa aton sang grade 6 pupils. Sila naman ang special number subong. Kabalo ka, every chapel hour, mayara kita nga ginahiwat nga chapel hour. Kung gusto mga bata, muna silang sponsor. Sila ga leader, sila ga pakanta, sila ga special number, no? So, tapos, ginapakanta naton sila dire parang part sang training nila. No, part sang development kag that is good for us that we can also be blessed by the message of the song, no, nga ginakanta. So ang advisor nila si Mrs. Ruthie Balyares. Okay, so siningan tinion, let's welcome our grade 6 pupils. Palakpakan naton sila. Romans 8:31. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? We turn to the battle, we will fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me on for never-ending grace. Sing with joy now, our God is for
Kay tiyon na sang pagkuha sa atong nga tithes and offering, ngayon na pangabait ang mga men sa pagpalapit ito nga. Pagkuha sa atong nga tithes and offering, kag yang ambassador, kamo ang special number, please prepare. Pangabait si Brother Ariel sa atong nga tithes and offering prayer, please. Amen.
Let's all stand, please, and we will sing our doxology. Praise God from all blessings, glory thee. Sing. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated now. Kagmamati ito sa ambanan sang choir.
Okay, thank you, Gid Choir, sa sinangambahanon. Okay na ka mo? Sige. Sini nga mga binulan, kalabanan giging na istoryahan, may kaangtanan sa ano? Ha? Tanig ka lang mga gliso. Baha, pero may gina-istoryahan. Tapos, in short, ang main topic ito buong kwarta, gino? Kwarta. Kaysa flood control, ara man na, kwarta man na Japon, dra. Sa mga anomalya, kwarta man Japon. So, ang pinakanami, gali nga, bra, kontraktor. Kaya mo kwarta, no? Parehas ang estudyante bilang insik, pamangkot sa teacher. What is the capital of the Philippines? Siling sa insik, Philippines, no capital. Puro utang. Wala ko no kapital, puro utang. Pero may kapital, Japon ang Philippines, ano? The Philippines is a beautiful country. Amen? Kung tulukon mo lang ang negative, daw hindi ka maka-appreciate sang Philippines. Pero kung magkadto ka sa iba niya, lagaw ka sa babaw to, sa bukid, kung magaklo sa hangin, daw mention niya ang Philippines, beautiful country. Di ba? So, ang amo na nga kalabanan, dito dahil ka kadto sa bukid. Mga kilala ko, dito dahil ko pamulya sa bukid kung medyo masako-sako, no? Sige. Pero kabalo ka, ang pinakanami, gali sa oxygen, hindi sa bukid, sa baybay. Ang laban ng oxygen gali, sa baybay bala. Amo na nga, imbis magkadto ka sa bukid, sa baybay ka na lang. Hindi, pero i-research niya bala. Kay ang laban nga oxygen nga ara sa bukid halin na sa baybay. Halos kuan ko no daw 60% ang ara sa baybay nga oxygen. Amo na nga sa baybay may ginatawag kita nga ano ganina ining negative ion. Negative ion. Ina negative ion isa ina ka oxygen nga makuha naton nga sufficiente halin sa dagat. So, amo na. Kung sa bukid ka, mayo man to kay sa mga kakahuyan, makaklo ka man sa hangin. No? Kag ma-appreciate mo, nga ang Philippines gali sa kamatahom nga lugar. Galing kay kung tutukan mo ang mga negative, mga bagay nga may kangtanan sa nagakalanabo subong, madulaan kagana sa Philippines. Pero bisan magkanano, hindi tayo magalindi. Di ba? Hindi tayo magalindi sa Philippines, Iban sa inyo, daw plano na malakat ka mo. Kung maglakat yung ka mo, ibilin yung balay nyo sa Amon, kay kami na matipan. Mga negosyo nyo, ibilin sa Amon. Kaya hindi kami diya magalin sa Philippines because we love the Philippines, no? Bayang magiliw. Peras na sila nga nun. Sige, so, kabalo ka, when we only think about negative things sa kabuhi ta, usually, you will feel frustrated. Amo na nga kinahanglan kita, we have positive outlook sa life ta. When you wake up in the morning, think about the beautiful things that God has given you. Diba? Do not think about things that can cause you to be discouraged. Hindi lang man panumdum sa mga ginabatsyag mo sa lawas mo, hindi lang panumdum sa kakulangan sa mga kinahanglanon mo. Think about what God can do to you today. And of course, we are here para encourage naton kog lingon nga sa pulong sa Ginoo amo ning source ang aton niya nga kusog spiritual strength. Amo na nga kon ang isa ka tawo may Ginoo sa kabuhi, way sa lugar nga ma-frustrate ka, ma-discourage ka. That's why ang mga tawo nga down sila totally, iban sa ila they committed suicide, it's because they have no God to cling to hold on to. That's why kita nga mga Christians, it is always incumbent upon us nga magsali kita sa Ginoo. So siningaga, we will continue to learn about the positive things in life, no? Kag ang Ginoo nagatudlo sa aton dira sa gimbasa ta kaina sa Revelations chapter 2, no? We will learn today about holding fast to our first love. First love. Anong first love nga ginatawag? Of course, this is different from
those people who are experiencing it in terms of natawag maton bala infatuation ng gugma sa panawag nila na puppy love, no? Nga siling nila wow kun first time kong experience na kun bata ka pa, makita mo sa lalaki, makita mo sa babae, makabatsyag ka sa kaluyag, amo na ko ng first love. Siling sa iban, first love never dies. They only fade away. Wala na ito, nabasaan ko. Pero ang love diri, first love diri ang ginahambal, diri sa Revelations chapter 2, it's different. Okay? We're talking about human relationship here between the opposite sex, between the boy and the girl, and that is part of the love nga ginatawag naton ano gani nga klase love ina nga love between the opposite sex, di ba? May love nga ginatawag nga ano? Eros, erotic, meaning human love. Pero when we talk about the love of God, we talk about agape love, gugma sang Ginoo. Amo ni nga magsiling nga holding fast to our first love. What is the first love that's being mentioned here sa Bible? There is a book of Revelations chapter 2 verse 1 to 7. Matun-an nato na dugay-dugay. Okay, now magsiling kita gani nga holding fast kaya nga aton nga tema, we talk about holding fast to our first love. Ang phrase nga holding fast is meant, ari ang synonyms niya. Magsiling synonyms gani pare-pareho nga mga meaning. It has something to do with to adhere, cling, grip, fasten, to stick, to grasp, to stay true. That is the meaning of the word holding fast. Meaning to say, we have to adhere, we have to grip, no? Sang aton nga first love nga ginatudlo diri sa book of Revelation. Now, sa Revelations chapter 2 verse 1 to 7 nabasa tanan ni kaina, of course, nothing to read. We will no longer read this again, but from time to time we're going to study what are the basic principles that we can find in this chapter. By the way, the book of Revelation, magsiling ka Revelation, ano? What is the meaning of Revelation? Revelation is the last book in the Bible. What is the first book? The book of Genesis. The book of Genesis is called the book of beginnings, while the book of Revelation means to unveil, to uncover. That is the meaning of revelation. So when we talk about revelation, we talk about things to come. Di ba? Mga butang mahimo manabo. Amo nang ginambal dira sa Revelation chapter 2, I think verse 19 nga kasiling, the things which you can see and the things that you are about to see. So, there is a book of Revelations, chapter 1 to 3, has something to do with the things that they have already seen. It talks about the 7 churches nga ginpundar dire sa panahon ni Apostol Pablo, kag nagpadayon, bisan pa sa panahon ni John the Beloved. By the way, the book of Revelation was written at around 98 AD. Ang book of Genesis was written at around 1500 BC. Kag ang book of Revelation, the last book of the Bible, amo na ginsulat ina mga 98 AD. The last writer of the book of the Bible was no other than John the Beloved. Si John the Beloved, ang utod niya, amo to ang una napatay nga disciple, remember? Sa Acts chapter 12. Sinong utod niya nga napatay? Si James. Si Apostle James was the first one to die. He was killed by Herod. And the last one to die a natural death was John the Beloved, the brother of James. Amo na nga, sa katapusan nga sinulatan sa Bible, that is also the book that records about the things that will happen in the future. And the things from chapter 1 to 3, as what I have said, those are the chapters that talks about the things that they have seen. Ang mga butang ng ilan nakitaan kay nagambal na 7 churches ya. Literal ini nga churches nga sang una na pundar sa panahon ni Pablo, kag during the time of John the Beloved, amo ning pito ka church nga ginpakita sang Ginoo sa iyang vision sa ginatawag nga ano ni nga pagdala sa iya dito sa Patmos. Ang Patmos dito siya gintapok, no? Okay. So
Actually, si John the Beloved was the one who was able to see these churches, actual places nga nakadtuan niya before he was exiled to the place called Patmos. Okay? Amo ng background sining book sang Revelation. Okay? So, as a background, magsiling kita gani Ephesus, dito ini sa ginatawag Asia Minor sang una. For your information, ang Asia Minor, panawag sinasubong, Turkey. Ano na tawag nila subong. Sa panahon ni Pablo, during the 1st century AD, ang lugar nga Ephesus, dito inanahamtang sa ginatawag nga Asia Minor. Subong ang Asia Minor, panawag silingko, Turkey. Ang Ephesus, ang church sa Ephesus, ari pa ni subong, sad to say, nga wala na. Pero ang mga nagkalabilin sini nga mga lugar, ang mga natawag naton bala nga mga remains or mga kailangan lang part sa mga building structure sa una, preserve niya subong. Kay kabalo ka, ang kalibutan, bisan pa nga mga unbelieving countries, ginagamit nila na para sa tourist attraction bala, para makagain sila profit out of that. Kita mo sa Israel, no? Bisan mga Israelis, way gapati nga si Jesus Christ, matutuod nga Misaya, pero gina-preserve nila ang mga lugar nga natawa ni Jesus para for the sake of tourism. Di ba? Amo man isang unaw. Ang Ephesus, na-consider ining sentro, major commercial metropolis sa Asia Minor, meaning pinakamanggaranon ni nga lugar sang una. Ano pang makiaton, anaton diri. So, in terms of economic background, religious, kag iban pa, cultural, ang Ephesus, number 1. Okay? Manggaranon nga lugar ini. Kaya man sentro siya mo. Conglomeration sa tanan nga mga kultura, bla. Kaya ang Ephesus, may ara sila port. Sa unang panahon, ang port, amo na nag-contribute sang asset sang isak lugar. Kung may puerto, damo nagakadto mga foreigners kaya naga-engage sa negosyo. Hindi lamang negosyo, kundi cultural, kag of course, religious sectors blended together. Ano pagin matura naton? The seat of the Roman provincial governor was located there. Kag at the time of the writing of the book of Ephesus and the book of Acts, ang population sa siningang lugar was estimated at around 225,000. What is 225,000? How much is the population of Bacolod City? Ang Bacolod City now has a population of more than 600,000. Muna siling nilabla, i-divide nita ni 2 ka districts mo. Kaya ang isa ka district, kinanglanon lang 250,000 nga population. So ang Bacolod, qualified na mga 2 ka districts. But the city of Ephesus was only 225,000. But silingon 1/2 of the population of Bacolod City, siguro Kabangkalan City, amula na, kaya Kabangkalan, amula na 200 plus ang ila population. So kung tanaan mo, ang Ephesus gali, daw properyo Kabangkalan. Amo na kadako, daw i-point out mo, imagine mo sa panguna-una mo, ano bala ang Ephesus at that time. So kung sa unang panahon, amo ng population mo, ay nga lugar, mangarano na. Ano pagin matunan naton? Si Apostol Pablo, kung nag-establish ang church dito sa Ephesus sa tong 53 AD. Makita mo na sa Acts chapter 18 to 19. The background, meaning to say, si Apostol Pablo, amo nang gamit sang Ginoo mag-establish ang church dito sa Ephesus. Ano yung si John the Beloved? Si John the Beloved, gintuganan lang siya nga maghatag sang mensahe para sa simbahan dito sa Ephesus, which was already established at the time of John the Beloved. Kag siling dira, during the time of John, pila na katuig ang Ephesus at that time. Siling dira, by the time John wrote the letter, the church of Ephesus was about 4 decades. Anong decades? How many years ng isa ka decades? Ha? Pila? Oh, pila ang 4 decades, mga pila na 40 years, di ba? So, pagsulat ni John, sa Book of Revelation,
ang church sa Ephesus na pundar na 40 na katuig nga nag-exister. Kay pagsulat ni Apostol Pablo, 15 years after pa siya nagpadala sa sulat sa Ephesus. Kadumdum ka mo? Letter of Paul to Ephesus. Pila katuig na pundar ang church kapag padala ni Pablo sa sulat, 15 years pa. Pagsulat ni John sa Revelation, ang church dito sa Ephesus nag-exister na 40 na katuig nagligad. So you can just imagine a church which is already 40 years old. Pila na ang church naton diri. Kita diri sa First Sunshine Baptist Church, we are already more than 40 years. Amo tas ang Church of Ephesus, di ba? So kung kumparar mo, propariyo kita. Church of Ephesus, First Sunshine Baptist Church. Because the Church of Ephesus, the Apostle Paul was directing the message to the Christians in Ephesus. Magsiling kita ganit church, hindi yan nga church nga building, ha? Because when we talk about church dito sa Ephesus, siya, why sila building? Wala. Nga church ang ginatumod. Kaya ang church dira, the believers which are in the place called Ephesus. Kaya gining mga Christian dito sa Ephesus, kumo ara sila dira, amo nang ginadresan ni Apostol Juan sang iyasulat sa ila. Okay? So I hope maintindihan nato na. Ephesus was the principal church in Asia Minor. Meaning, kung tanawon mo, ang Ephesus, amo ang isa sa pinakadako nga simbahan dito sa Asia Minor. No? Damo man simbahan, di ba may 7 churches? Di na makita ang 7 churches sa Asia Minor man na. Pergamos, Laodicea, ano pa gina, Sardis, and so on and so forth. And one of that also is the church in Ephesus. Ephesus was the principal church in Asia Minor. The Ephesian church receives a positive evaluation of the Lord. May kabalo ka, ang Ginoo among naga-evaluate sa isa ka church. Kung ang church gimpundar sang Ginoo, to make it a point, the church belongs to the Lord. Kag kung ang church iya sang Ginoo, number 1, He is the one who owns the church. Hindi kayong tao. Ang matutuod nga mga tumuluo sang Dios, hindi iya kay pares na diri sa aton. Ang pastor ginagamit lang sang Ginoo para sa mga tumuluo. Pero ang tumuluo way ginapanag-iyahan sa pastor. Remember? Kita tanan tumuluo ka man o kung ako nga pastor, ginapanag-iyahan kita sang Ginoo. We belong to the group called church. We belong to a collective body. Muna siling naton. When you talk about church, next time, do not think about the building, ha? Kaya ang building niya, local church lang ni. Ano diferensya sa local church kaya sa church nga lawas ni Jesucristo? Ang building, kuwaon mo ng building, ang church siya kapabilin. Magkari si Kristo, sinakuwaon niya. Ang building? No. Ang mga tumuluo. That's why, nga bisan ano pa kanami isang building, nga ginpundar, mag-abot si Jesucristo, ang kuwaon niya, hindi kay ang building, kundi ang tao, nga nagtuo kay Jesucristo. Kung ang inang simbahan nga perti kadako man na katahom nga building, kung ang mga tao iban sa ilaw, wala nagtuo kay Jesucristo, mag-abot si Kristo, bilin ang mga tao nga wala nagtuo kay Jesucristo, bisan ano pa kanami sa ilang simbahan. Okay? I hope everything is very clear to each one of us. So, si Jesucristo, silang dire, kung mo siya tag-iya sa ang church dito sa Ephesus, hindi lang Ephesus, kundi bisan pa sa aton subong, ang Ginoo among nag-evaluate sang tagipusoon sa mga tao nga nagtuo sa iya. Amo na may evaluation, may assessment ang Ginoo. Bla? Amo na nga, for all you know, why ka lang kabalo, gina-assess ang Ginoo ang tagipusoon mo. Kita. Ikaw kag ako. We are being evaluated by the Lord. Okay? So, amo ina. Karon, siling sa Bible, gina-evaluate sa Diyos ang Ephesus. Kag at the same time, gin-point out man sa Ginoo kung anong kulang. Siling sa Diyos, okay, evaluaton ta. Ano ang mga strength sininga church ng Ephesus? Okay, mayo. Pero may kulang. Amo nang ginatawag nga may ara ginatawag nga evaluation or commendation, may ara man recommendation. Kag may ara pagid
challenge nga ginhatag ang Ginoo sa ila. So karon tuna naton kung anong kulang sa sini nga iglesia. Damo sila sa maayo pero may kulang, no? Do pareho mula sa aton nga kung isa sumahon mo, anong kulang pa sa akon? Nga daw as if nga daw tanan nara na sa akon pero daw may kulang. All right. So mo ni evaluate naton man ang Ephesus. Ari, unahon naton ang commendation sa Ginoo sa ila. When we talk about the Lord, about the church, about the body of Christ, gina-evaluate sa Diyos. So let us see the commendation of the Lord sa sininga church. Sila sa Ginoo sa Revelations 1-3, unto the angel of the church of Ephesus, right. By the way, magsiling kita gani angel, anong buot silingon? Ang angel bala, anghel nga sa langit? No. Dira sa last verse ang chapter 1, now, why ko dagin butang? Pero you look at your Bible. Kay may ara dira nga pag-explain ang Ginoo kung anong meaning sang inatawag nga angel, no? Ara sa last portion. Kita nyo da? Revelations chapter 1 verse 20 nagasiling. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are ano kono? Are the angels of the 7 churches. And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Okay. Kabalo ka, simbolikal. Magsiling kita gani nga 7 candlesticks, siling sa Bible. Anong ginatungod niya? 7 churches. Ang 7 stars, naghambal sang 7 messengers or pastors. To make it a point. But silingon, pag siling sang Ginoo, unto the angel of the church of Ephesus, right. Sino ang ginatungod diri? Unto the angel, who is the messenger of the church of Ephesus? The pastor of Ephesus. Taton pa, una gid gali, when God would like to talk to the church, even in the Old Testament, the Lord is always using the leader of that group. Just like the church. To whom does the Lord speak? Para nga maangkon ang mensahe sang kabugusan. The Lord speaks to the pastor. Amo na sila sa Bible. Unto the angel of the church of Christ. Amo nang kaimportante sang buluhaton sa simbahan, sa buluhaton sa iglesia, because the Lord is always giving the message to the pastor. Before the people will be able to understand what God wants, He relays the message to the pastor. Unto the angel of the church of Christ of Ephesus write, This thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand. Anong 7 stars? The 7 pastors. The 7 messengers. Kaya ang word nga, angel, ang buot silingon sina, messenger. Diba? Galing kalaban, namang siling kita angel. Ang angel, mga dumduman natin na yun, ang mga creatures nga nagulupad. Pero, amo na, kung tanaw mo sa Biblia, ang angel, hindi na yan pag picture out mo sa mind mo ng angel, pakpak, galupad. No? Kaya ang angel, mga kwan ini sila, mga heavenly creatures ni sila. Does not mean nga may pakpak ng angel para nga makalupad siya. Kay spiritual being mo. Ang pakpak na naghambal na sang swiftness bala sa kada sigon. Kay kabalo ka, ini mga angels, ni mga messengers ni sang Ginoo nga ginapadala, so dasig ni sila. That's why nga ginatawag na sila angel, messengers of God. Inaya dito sa trono sa Dios. Kabalo ka sa una may mga angels ang Dios mo. Tublang gindala ni Lucifer des kalibutan. Tong nalaglag. Ano panawag sa ila? Mga fallen angels. Anong fallen angels? Mga demonyo. Diba? Pero nagpabilin tayo sa langit, angels man to sila. Ano panawag sa ila? Mga seraphims. Mga seraphim. Ang mga seraphim, amo na sila nagstay sa trono sa Diyos, amo na sila dito galagad sa ginharian sa Diyos. Ini mga demonyo, yung mga fallen angels, ari di sila sa kalibutan sa halit sa mga katawan. Amo ning mga fallen angels, amo na silang ginagamit ni Satanas para magtintar sa mga tao. Anong purpose nila?
Para ang tao, imbis magpalapit sa Ginoo, mapalapit sa demonyo, kaya ang demonyo laglagon sa Diyos sa linaw nga kalayo. That's why, nga gusto sang demonyo, nga may madala siya nga mga tao dito sa impyerno o kung sa linaw nga kalayo. So, amo ni, kung ang tinutuyo sa Diyos sa mga tao nga luwason niya, dalon niya sa langit, ang tuyo sa demonyo, dalon sa impyerno. Munang rason kung nga nagawali kita sa pulong sa Diyos para ang mga tao makahibalo sa kamatuoran, agud nga hindi madala sa demonyo. Ba? Oh. So, ari, number 1 aton nga tulokon diri sa pag-comment sa Diyos, the Lord was talking to the church paagi sa manug pangabudlay sa pastor. So, sila isang Ginoo, amo inisulat. Ipasulat mo, nga halin sa akon, nga nagauyat, and by the way, it is the Lord who holds the life of or the lives of the pastor. Ang Ginoo amo ning isa ka encouragement sa mga manugpangabudlay sa Dios kay sila sa Bible, kung ikaw manugpangabudlay sa Dios, nagaalagad ka sa Ginoo, the Lord is responsible to hold you up in the arms of God. Amo ning matawom diri. Who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Ano ganing candlesticks dito ginambal ta kay na? The 7 candlesticks speaks about the 7 churches. Kag 7 churches na, ara da sa chapter 2, chapter 3. Example, Ephesus, Pergamos, Sardis, Thyatira, iban pa. 7 churches. So, ang 7 churches, silindiri, the Lord is the one walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Anong buot silingon sina? Ang Diyos, amo, ang nagadumala sa mga kaiglisyanan kung iya ina sang Diyos. Siya nagadumala, meaning to say, siya nakahibalo sang tanan nga mga ginahimo sang kada iglesia nga iya ginpundar. Kaya, kami ara iya nga, true church, meron man false, di ba? Ang inatumo naton diri, true churches nga ginpasad paagi sa kay Kristo. Sino ang ara sa tunga sina? Ang Ginoo, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Siya ara available sa tunga. Okay, kadto kita sa verse 2. Ari, here is the commendation of the Lord. Sila isang Ginoo sa ila, para mas klaro, kadto kita diri sa verse number 2. Sila isang Ginoo, I know thy works and thy labor. What is the difference between works and labor? Ang work, yeah, it's something that you are doing. Pero magsiling ka nga labor, you have to work until the process of exhaustion. Nabalang tao nga nag-obra, pero ginkapoy. Mayari mang tao, bawa ko taway sang obra ko. Ano, obra mo pre? Anami, obra ko, dako sildo, pero taway, pungko-pungko lang ko. Ang iba niya siling, bawa perti pangabudlay ko, kapoy. Pagkahapon, kapoy. Kapoy lawas ko, kay bira-bira obra. Amo na yang labor. Diba? Ang obraya, may obrayang tawhay. Pero may labor ya, nga bira-bira obra. Ti anong inahimo mo? Work na o kon labor lang, o kon labor gid. So, sila isang Ginoo, sila isang Dios sa ila, nakita ko kung paano kamo nagatrabaho. Kag nakita ko man nga iban nga kung paano kamo nagaobra nga ginakapoy kamo. Kag sila sa Diyos, I have seen your patience. Anong patience? Pagpailob. When we talk about patience, we talk about being patient with circumstances. Nga bala masiling ka ba, kadugay man sang ulat ko. Kung na-develop ka bilang patient ka nga tao, kabalo ka maghulat. Pero kung hindi ka naka-develop, sinatakan ka, no? So, mo ng patience, it has something to do with being patient with circumstances. Ang long suffering niya, lain naman na being patient with people. May pagkasalawayon sa balay nyo, sa tao. Amo na ginatawag nga, you have to suffer long. Pasangkaron mo ang imong, panahonglas na? Pasangkaron mo ang imong Korea. Amo na natawag nga long suffering. So kung tao gani pagambalan, long suffering na. You have to suffer long with your wife, with your husband, with your children, with your office mates. No?
But when you talk about patience, masiling nga ba guys will do have to be patient. Kaya Miss will do gina. Galing tag isa pa ka tuig magabot. Be patient lang. Siling sa Ginoo, number 1, sa ginatulok sa Diyos ang church sa Ephesus, siling sa Diyos, may positive ka mo. Mga positive nyo nga mga ginahimo, kita ko kung paano ka mo nagapangabudlay. Pag nakita ko man kung paano ka mo kung paano ka mo nga hindi ka mo makasaho, makagwanta sa mga malain. You cannot bear them which are evil. Ano na? Ang mga tao ang mga Kristiyano diri, conservative sila. They do not like, they are also separated from evil. Ano pagid? Thou hast tried them, which they say are apostles. Ano ini? Nakibalo sila sa mga pagtudlo sa mga false teachers. And are not, and has found them liars. Sa nag-evaluate sila, ining mga Hudyo dito, o kung mga Christian dito sa Ephesus, they know their doctrines. Kabalo sila sa mga false teachers. For example, mo sila may atong hambal ko sa nagligad. May isa to ka religious teacher, religious preacher ang siling, nga si Jesus kung maabot, September 23 or 24. Galingin ang ulo ko, kaya esta subong, ano na pizza? 28 na. Atong tao, atong nagatudlo, parte sina, way nakita subong. Mbot din na to. Dapat mahuya siya. Tuod manggid kay kung butang-butangan mo sang pizza ang pagkarisang Ginoo, mahuyaan ka kay wala pizza. Diba? The Bible only says that Jesus Christ will come anytime. Amo nang pagkari ni Kristo, imminent. Magsila imminent gani, way kakabalo kung saan Dapat masila nga imminent danger. You are in a place of imminent danger. Sa butsilingon, anytime, may delikado, may matabo. So that is why, when we talk about the coming of Christ, which is imminent, amo man na, maabot si Kristo anytime. That's why nga sila sa Bible, Matthew 24:44, we have to prepare always. Always. Pirmi. Dapat preparado ka kay maabot si Kristo anytime. Di ba? Ang pangabuhi ito sa kalibutan, hindi lang mga buhi nga daw sa way lang ka may ginapaabot. May mga tao yang abi ang cancer nila pangita lang kwarta, pangita lang pagkaon, pangita lang sa kung anong kabuhayan niya. Way sa kabalo nga anytime, maabot si Kristo. Di ba? That's why nga pamatanon ka man o kung adults, dumdumon mo, dapat conscious ka. What is the most important thing in this life? Is it only to have money? Is it only to have a good life here on earth? No. You have to understand that Jesus Christ will come anytime. Magluwas na, ano pagid ang ginapreparahan mo? You will die anytime. Diba? Nga kabalo kung saan o kakwaon sa Diyos. Hindi ka lang mga buhi nga daw lipong ka lang bala. Muna sa English na tawag, grouping in the dark. Doon pa rin ko lang nagapangapkap sa dulom. Sabi mo, ang kabuhi sa kalibutan, okay lang. No, there will come a time that everything will come to its end. Amo na nga siling sa Bible, ini mga taga-Ephesus, kabalo sila mag-judge kung bala sala ina nga pagtudlo. Anong sala ka pagtudlo? Sala ka pagtudlo nga inang mga buhi ka lang sa kalibutan, tapos amo ni matabo na lang sa imo, no. Amo na nga pag-evaluate sang Ginoo. And verse number 8, verse number 3. And as born, and as patience, and for my name's sake, has labored, and has not fainted. Amo ni mga good points na nakita sang Ginoo sa church dito sa Ephesus. In short, amo ni ang strength nila. Okay? Ari ang strength sa mga Ephesian Christians. Amo na nga mga principle bala mag-survey ka bala, no? Taga-anta ka mo to ideyas nagligad, no? Na balang SWOT. SWOT bala? Anong S? Strength. Ano ang W? Weakness. Ano ang T? Threat.
SWOT, strength, weakness, threat, ano pa? Liwat. SWOT, S, strength. W, weakness. O, speaks about opportunities. And T speaks about threat. Na, amo na mag-evaluate kita bala, mag-evaluate ka sa tao, sa imo man kaugalingon, sa church, di bala, ma-apply mo man na. Anong strength sang church dito sa Ephesus? Number 1, they were busy working for the Lord. Good. Strength na siya. I-evaluate mo kaugalingon mo. Anong attitude mo? Pisan ka? Nagapangabudlay ka? Busy ka? Okay. Ang ila kalendaryo, ang ila kalendar, busy sila kay may ara silang calendar of activities bilong nga tuig. Careful man kita, no? Base ko ng aton nga pagpangalagan bala na sandig lang sa activities. Muna yun, sila. Kung sa pagka-busy lang, pwerte. Kadamo-damo sa activities nila sa ila church. Halos bulan-bulan, Domingo, kada adlaw, damo activities. Okay, good points. Number 2, they live separated lives. They did not compromise with evil. Umuto kayo ng balta bala? Bala sa verse kay na to, no? Ano pagid? They took strong stand against heresy. What is heresy? Ang heresy, ano yung false teachings. Dapat, ang church, kita, amo na ginatudlo naton pirmi ang Bible para makabalo kita sa aton doktrina bala, sa aton nga stand nga ginatawag. Ano pagid? They were patient. So all, in short, amo ning strength sa mga Ephesian church. Pero ari ang isa ka reminder. Siling sang Ginoo, ang Dios hindi lang interested sa mga binuhatan ginahimo sa tao. Okay? Ara gin kuan naton. Gin tagaan naton sang emphasis dira. What Jesus wants is a heart that is changed. Okay? So kung naton tanawon kung tulokon naton as a whole sa Dios, tubakan sang Ginoo. Ang ginatagaan sang Ginoo bugat hindi lang ang outward nga ginahimo sang tao, kundi ang number 1, ang source sang iya motivation nga mo ang iya nga tagipusoon. Okay? Dapre lang bla, sample. Pwede taman na ma-apply sa aton pangabuhi. May mga mag-asawa kisa nga ang asawa maayo magtipan sa bana, maayo magtipan sa iya kabataan. Ang bana gapangabudlay permi para sa asawa, para sa kabataan, pero kung kisa kung ang balatyago na gani sang duwa nagalayo. Diba? Ang ginahimo nila, outward na lang na. But what is inside plays a very important role sa tubangan sa Diyos. What is 1 Samuel chapter 17 verse 6? Kadumdum ka mo sina? You look at that. Anong madumduman mo sa sina nga dinalan sa kasulatan? You look at that. 1 Samuel chapter 17. Ano kuno ginambal? Chapter 16, verse 7. Anong ginambal diri sang Dios? But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance. Sino ginatumod niya? Si Saul. As of the height of his stature, because I have refused him. For the Lord, sitteth not as the man sitteth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So, what do you mean by heart here? Ang heart dira, hindi lang heart nga mo niyo, nga muscular, kundi the Lord is looking at our heart, meaning to say, the whole sense of man. The center of man's affection. The center of man's life. Amo ng heart diri sa Bible. Silingon, pwede ka makahimo outwardly, pero what is the most important thing is the Lord looks at our heart. So siling naton, kay natong ginambal naton,
Ini nga mga tao, they were busy working for the Lord. Busy ka lang sa Ginoo, but the question is, may lubaton kita talaga siling, busy for the Lord, but not busy with the Lord. Diba? Daw mo nang makita mo kay kay Marta kay Maria, no? Diya sa Mark chapter 14 bla na. Nga sa naga-serve si Marta si Maria, hindi utod na sila ni Lazarus. Okay? Si Marta, gaparik-parik, serve, pamahaw. Si Maria, ara gapungko sa tiilan ni Jesucristo pamati. Si Jesucristo ga Bible study gatudlo kay Maria. Si Marta, parik-parik, serve, pamahaw. Siling ni Marta, siya, Lord, nga way kay kabalaka sa akon. No? Nga way ka nagkabalaka, si Maria nagapungko lang. Ako yan, nagaparik-parik. Ano hambal ni Ginoong Isus? Sila ni Jesus Christ sa iya, sila niya, Mary, Mary. Niya Maria, wow, you are busy with so many things. But one thing is needful, and Mary had taken that good part. Ara blada sa, kung araan nyo Bible, ara blada sa Matthew chapter, Mark chapter 14, no? Muna da gina siling dira sang pag-ambal dira sang kasulatan. Sang si Maria ug si Marta naga-serve sa Ginoo. Siling ni Ginoong Hesus kay Marta, 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 you are so busy about many things. Masako kas tanan niya butang, pero isa lang kabutang kulang mo. Anong kulang ni Marta? Ni Maria, ni Marta? And Mary had taken that good part. Anong good part? Ang pagpamati unas pulong sa Diyos. Before you have to work, you have first to settle yourself before the Lord. Kaya mo na siling nato, ang importante, ang tagipusoon, tas tubangan sa Diyos. Christian ka, but you look at your heart. Now, so anong makita naton dire? Amo na dira nag-abot ang ginatawag nga the Lord's condemnation. Ano magsiling ka condemnation? Di niya nga aktual nga hukman sila para laglagon. Hindi. Ang commendation dire, the Lord knows the heart. Di ba? Ano ang iya condemnation dire sa heart sa mga taga-Ephesus? Sila sa Ginoo, well, mayo ka mo. Sa doktrina, mayo gid. Sa inyo activities, mayo gid. Sako kamo sa activities nyo. Patient man kamo sa mga nagakalanabo sa kabuhi nyo. Kag at the same time, you are also balanced in terms of knowing about the false teachers. Pero, ari ambal sang Ginoo. Silisan Diyos, nevertheless, anong meaning sang nevertheless? That is a conjunction, di ba? Dapos gambal ang Diyos, ari mayo ka mo ni. But, aring kulang nyo. Anong kulang nyo? Mayo ka mo, pisan, mayo ka mo kay, when it comes to the Bible, mayo ka mo sa Biblia, na-memorize nyo ang mga pagtudlo sa mga false teachers, pero isa lang kabagay, sila isang Diyos. May kulang ka mo. Anong kulang nyo? Because thou hast left thy first love. Munang pinaka-importante nga kulang nila. Mutublang hambal man ni Jesus Christ sa manggaranon nga tao. Dira sa Matthew chapter 18, no, dumduman nyo, palapit sa kay Kristo. Sila isang manggaranon niya, Ginoo, paano ko makapanubli sa ginarian sa Diyos? Sila ni Jesus Christ, ano nahimo mo? Sila isang tao, nahimo ko ng kasuguan. Nasunod ko na. Sila ni Jesus, isa lang kulang. Ano na? You come and follow me. Anong resulta? Sila isang Bible, doon nahulog ang bagas ng tao kung naglakat. Silingon, may ko lang magsiling na tuman mo kasuguan sa Diyos, nahimo mo na. Pero sila ni Kristo, isa lang kulang.
baligya ang imong pagkabutang, magsunod sa akon. Pagabati sa manggaranon, wala. Wala sa nangin state witness. Kaya hindi sa gusto nga ibalik ang iyang kwarta siguro. Kag sila sa Bible, naglakat siya nga wala nagburubalikid. Ariyo, sila sa Diyos, sila ni Jesus, may mga good points kamo. O galing kay ang negative lang, nakita ko, nga pinaka-importante tanan, you have left your first love. Okay. So, ano ining buot silingon? Dira na naton matuldukan kung paano nga kinanglan kita revival. Ano ang kinanglan sa tao? Balik sa first love. Okay? Now, nga kinanglan sila ma-revive sa tubangan sa Diyos because they have left their first love. Ano magsilika nga first love? Ang first love, suno kay Dr. Warren Wiersbe, it is the devotion to Christ that so often characterizes a new believer, fervent, personal, uninhibited, excited, and openly displayed. In short, magsiling kita ganay first love naton sa Ginoo, amo nang gugmang nabatsyagan mo sa tong time nga bago ka nakakilala sa Ginoo. Kung bago ka nakakilala sa Diyos, na-appreciate mo ang kaayos ng Diyos kabuhi mo, kung paano ko ginluwas ang Diyos, kung paano ka nangin anak sa Diyos, kag ang gratitude mo na-establish sa tong time nga naluwas ka. Amo nang first love, yung ginatawag. Mo siling first love, ang pagigugma mo sa Ginoo sa tong una gid nga nakilala mo siya, nga ginsunod mo siya, nga imo manluluwas, kag Ginoo sa imo kabuhi. Dumduman ko sa una sa mag-ulang ko ng Kristiyano, kag I hope nga sa subong we are also doing that still. Kung una bago kami nga nakakilala sa Dios, gina-expose kami sa buluhaton sa Ginoo. Sa Bible school ko sa una, nagapastor, manog pastor, hindi pa ko tayo pastor. Sa una, hindi pa man ta nakakilala sa Ginoo. Ang kabuhi ko sa una, manog sugod. Testimony ko niya, manog sugod, nabla ko may mapatay bla, kami kapangadi. Para ang kalaguno sa tao, makatos langit. Amo na, obra namon. Ano pagid? Pero katutom sa amon reliyon. Sang nakakilala ko sa Diyos, hindi ako naintindihan, lain gali akong Christian ka. No? Sang una, bago ko ng Kristohanon, hindi sa una, smoke man ta mo. May ako ng Christian, hindi, saling ko, ayala. Kung smoker ka, makapanimaho ka sang aso, daw gabalik ang ginawa mo. There was a struggle in my life during those few years in my life. Magsakay ko sa jeep, may nagapanigarilyo, makapanimaho ko sang aso, nagabalik sa ako na una. Masaling ko, amo man isang una sa nagapanigarilyo, ako daw nami suyop sang aso. Pero sang ulihe, kabalo ka sang struggle ko to. Sang ulihe nag-Kristiyano na ko, grabe pangamuyo ko sa Lord, please change my life. Sabi ko nang ngimo sa Diyos, wayagin kuha ko sa amo ng environment. There are times nga makasakay ko sa jeep, ara Japon, panimo ako aso. Probi mo, later on, change ang Diyos ang akon nga taste sa aso. Kung makapanimaw ko sa aso, hasta subong, hindi na ako makagwanta magpanimaw sa aso. Amo nang balatyagon nga ginahatag sa Diyos sa imo, kung anak ka sang Ginoo, ginaliwat yang aton nga taste nga ginatawag bala. Di kundi, ma-develop na, alin sa to, hasta subong, the same thing. Amo na nga siling sang Biblia, ang gugma mo sa Ginoo una gid, na-develop mo, ina ko na-develop mo ang gugma mo sa Diyos. Kaya base ko hindi ito gugma sa Diyos. Kaya kung matutuod, yung nga nagapalangga sa Ginoo, kambyon sa Diyos ang imong kabuhi. Amo na nga siling sang Bible, if any man be in Christ, tanok no? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new.
Amo nang balatyagon mo. Kung bago mo nakilala ang Ginoo. No? May kahadlok kas paghimuon sala. Kaya nga masiling ka, palangga ko ang Diyos, hindi ko gusto nga maglayan ng buot sa Diyos sa akon. So I have to please the Lord. That is the love that you feel when you first came to know Jesus. Pero kung why na nga balatyagon, you have to examine yourself. Am I with my first love? Just imagine pila katuig na ni sila nga nag-Christian? Pila na katuig ang Ephesus? 40 katuig na. So, ang mga Christians at this time, hindi na itong una-una ng mga group of Christians pag-start ng church. Pila na guro ka generation na. Third, fourth generation ng mga Kristohanon. Kagabataan sa mga Christian nga una, basi kung lain ng ilayang balatyagon partis Ginoo. Muna, no? Primero, kung ginikanan ka, nakilala mong Ginoo, transmit mo ang pulong sa Diyos sa mga kabataan mo. Ang mga kabataan mo, lain na yung ilayang perception. Lain lang ilayang perception sa hibalo parte sa pagpalangga naton sa Ginoo. Amo ning gusto sa Dios. Sila sa Dios, maayo lang kamo, pisan man kamo, pero ang motivation nyo lain. Ang ginahimo nyo na, why na kamo gugma sa akon. Ano pagid? So that is the devotion, that is the love that you have felt. Ano nang first love? Ang imong gratitude sa Ginoo sang bag-o ka na luwas. Timot, abi evaluate ko galingon mo. Ina nga balatyago nara pa na sa imo. Nga sa nakilala mong Ginoo, amo ni ang imo na batyagan. Pasalamat ka sa Ginoo. Tapos ara ang motivation mo every day. Nagalagad ka sa Diyos, gusto mo himayaon ng Diyos kabuhay mo, nga aman. Kami sa inyo, kapisan, pero galing kay ka, obra lang ka mo, ang balatya. Develop your prayer life. Develop your before we do things yourself with the Lord, that is reminding yourself about the first love that you have first experienced when you have met the Lord. So, amo ni kulang. Amo na kinahanglan nga revival sa ila, no? Kaya nga aman, because they have neglected their relationship with God. Hindi mo na yung underestimate ang relationship natin sa Ginoo, ha? Isa kay mo ka lang sa inigutom sa Diyos, ang tagipusoon mo layo. Nga kadto ko lang simbahan kay obligasyon mo. Diba? Hindi man na yung prejudgment, ha? Prejudice ako. No. That is part of our self-examination. What is your view? What is your feeling when you go to church? Is it because of your responsibilities? Ay, responsibilidad. Tumingo sa bong, abi kay responsibilidad na ginamagato sa church mo. Amo na yung balatyagon. Ina-remind ka mo perli. Nga, nagakato ka sa church like this. Because, in the first place, this is one way of expressing our thanksgiving to God. Why? Because God saved us. Don't forget. Nga nagasimba kita. It's because we want to establish our right relationship with God pagis pagpapit sa pulong sa Diyos pag sa pag-fellowship sa atong mga kultura. So, ako ning God's people need revival. Kaya nga, para ma-erase na ito ng tawag lang na feeling of complacency,
what is the feeling of complacency? Nablang the feeling of contentment kag self-satisfaction. Sa nito mo simba, at least okay na ko. May ubra naman ko. May makamuwi ko. May malawas ko. Napagay. Iniwala naman ang tanan sa akon. Ang mga ginatawag mga kabutural niya, complacency. Nanging complacent ka. Okay ka lang? Okay lang ko ya pastor. Hindi ka okay. Kung complacent ang balatsakol mo, why ka batyag mo daw, why ka kulang sa tabangan sa Diyos, there is something wrong with our feelings. So, amo na ang kinanglan ng Bible. Kaya nga, sometimes we are growing lukewarm. Anong lukewarm? Kung sa mga tubig ba, bugnaw ba? Di mabugnaw, di maninit. Labaa. So, how do you assess your service to the Lord? Is it lukewarm, complacent, or what? Okay? Now, aring matabo kung dula nato ng aton first love sa Ginoo. Number 1, we focus on the form instead of the substance of our faith. Kung siling ang form, ano? Siling ka? Siya naman ko. After all, katulong mo sa langit. Daw mo ng balatyagon tanong. Ti madula. But silingon ko na mo ng balatyagon sang tao, dula ang iyang first love. Kadua, we lose our evangelistic zeal and see the world as our enemy. That's number 2. Kung madula ng love mo sa Ginoo, ang imong evangelistic zeal, wala ka na gana magtulok sa kaluwasan sang iban. Ang kalibutan, ginatake nato nga daw kaaway ta. Kaya nga, masiling kita, kami lang ya, mayo lang ni kung kami lang niya ma-enjoy. Anyway, satisfied naman kami sa mga Kristohanon. No. We have responsibility sa mga tao nga maluwas. Madulaan kita sang zeal. Di ba? Ano pa gid? Number 3. We become insensitive to the Holy Spirit and thus become dull to the small visiting sins that distract us. Number 4. We become content with what we are instead of being driven to become more like Christ. And number 5, we begin to love something or someone more than we love Christ. So, mo na matabo kung kulang, kung madula ng first love sa aton, way natagana sa Diyos. Di ba? Way ka nagana sa Ginoo mo. Kung way ka nagana sa Diyos, kung way ka naman gana magpamati. Way ka nagana magsimba. Daw ginapilit ng kaugalingon mo bala? Bala? Kagi ka mo sana. Kadto ka simbahan, o ginapilit ka lang mo na siling kung matutuod kita ng Christian, kung on fire kita sa Ginoo, hindi na kinanglan yan, invite ka simbahan. Ikaw mismo mangita. Do isa ka tao lang ang gutom. Kung gutom ka, uhaw ka, kung ikaw mangita sa pagkaaw kung tubi. Amo nang balatyagon sa isa ka Christian. If you really love the Lord, you are the first one to come to the Lord. Kapos lang bala sa imo ya palapiton sa Ginoo. Okay? Now, anong challenge ang Ginoo sa ila? Are, kadto kita sa katapusan. Sila sa Diyos, kay ti kulang sila first love. Anong gusto sang Ginoo sa ila? Paano ka mo maka-experience siya sang revival sa kabuhi nyo? Sila sa Biblia, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Ari, ang tatlo kabutang gusto sang Ginoo. Sila sa Diyos sa ila, in order for you to return to your first love, first of all, sila ni Ginoong Hesus, remember therefore from whence thou art fallen. Sisaon mo. Sisaon naton. Anong rason nga nagtahaw ang akong pagpalangga sa Ginoo? Anong mga causes? Evaluate. Number 1, base sako ko. Number 2, tungod ayan sa pagpalangga ako sa kalibutan, tungod ang enjoyment ko, ato natuya sa kalibutan. Do tamaran ako magsimba, tamaran ako mga muyo, tamaran ako magbasa sa Bible, kay namian naman ang kuya, anyway, ara naman ang Facebook, ara naman ang internet, ara naman ang cellphone ko. Siling sang Biblia, sila ni Lord Jesus, dumduma kundiin ka, napukan. Kung anong kabangdanan, nga ikaw, naglasay sa Ginoo. Okay? Analysis. Try to review. Try to evaluate yourself. In what way?
What are the causes? Why you felt cold with your love for the Lord? Remember, di ba? Ang word niya remember, importante na. Kaya kung anong opposite sa remember? Forget. Di ba? Amo na pirming gina-emphasize ang Diyos sa mga Hudiyo. Kabalo ka, ang word niya remember, gintanaw ko, kabalo ka, kung pilani ka word sa Bible, 1,200 times in the Bible. Sabi, no? Kalabanan sa mga Hudiyo, ginambalan pirmi sa Diyos, remember, 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 kaya kung ng tao, forget, forget, forget. Amo na nga gina-implantyar sang Ginoo sa una-una sang tao, dumduma ang kaayos ang Diyos kabuhi mo. Hindi pagkalipati ang Ginoo sa kabuhi mo. Bisan ano nga kauswagan ang nabatsyagan mo, hindi pagkalipati ang Diyos. Remember Him always. That's why the word remember appears 1,200 times in the Bible. Amo na importante. So, kung balik ta to, ano nga balsang Ginoo sa ila? Remember therefore from whence you have fallen. Diin na yun. Ano ang rason kung nga na fallen ikaw? When you say fallen, that means spiritual decline. The state of spiritual decline. Amo nang idea. Okay? Siling sang Ginoo na gid para makamarasmas ka, magpanumbalik ka sa Ginoo, dumdumon mo. Anong rason ko nga naglasay ko sa Ginoo man? Kag anong himuon mo ikadua? You have to repent. Magsiling repent, change of mind. Halin dira, nadula pagpalangga mo sa Diyos, himuon mo? You have to repent and do the first works. Or else, I will come unto thee quickly and will remove the candlestick out of his place except thou repent. Ang masubo, kaya nga mga Kristuano dito sa Ephesus, natabo? Many years after, sa subong, di na ni sila. Why na? During the 10th century, when the Muslims took over the place of Asia Minor, natabo sa Asia Minor? They were taken over by the Muslims. Where are the Christians now? Why na? Kaya nga, sila sa Diyos, kung di ka mo magliso sa inyo ginahimo, why ka mo gugma sa akon? I will come quickly unto thee and will remove thy candlestick. Anong candlestick? Church. Or, ikadua nga mensahe sini, pwede man nga makuha sa Diyos ang ila influence bilang church. Anong buot silingon? Ga-exister lang kamo, why ka mo influence sa kalibutan? Kaya nga man, ang inyo batasan, do pareho lang sa kalibutan. So, wala influence. Why man sa mga tao, ay makamuga walis ang kaluwasan? Hagay lang kamo tipon, hagay lang kamo fellowship, hagay lang kamo socialize sa inyong kagulingon, why man kamo balatyagon sa iban? So, no first love. Sila isang Ginoo, hindi na kamo magulat nga magkadto pa kuda kag kwaon kong inyo influence sa sinang lugar. So you have to repent, change your mind. You have to go back. And then lastly, sila isang Bible, you have to return. Ano to una? You have to repent. Remember, you have to repent. And lastly, you have to return. Sila sa Bible, repent and do the first works. What do you mean by that? Anong first works diri? Ang first works diri, it has something to do with the first love nila. Balik ka mo sa first love nyo. Anong silingan sa first love nyo? Kung nangin matutom, anong balatyago mo sa una sa mag-o ka ng Christian? Balikon mo to. Bago ng Christian, tutom ka sa Ginoo, bisan ka ulan. Sige ka sa bulaton sa Diyos. Bisan perting init, ginasulay mo para lang sa Ginoo. Many years after, nagbugnaw ka. Sila isang Ginoo, balik ka. Do the first works. Diba? Amo na nga ang context nila sa first works ni, it has something to do with going back to their first love. The love they had when they had became Christians. Okay? Amo na ang gusto sang Ginoo. Magsiling ka, inulsol ka, may ginatawag nga restitution. You have to make restitution with your life. Diba? Hindi lang magsiling ka nga, Lord, inulsol ko, change of mind. Anong imo mo dason?
balik ka. Ano sa unang bulaton mo bago ka nag-Christian? Tutom ka mag-intra sa choir, tutom mag-participate sa bulaton sa Diyos, tutom ka magtudlo sa mga kabataan. Karon, hiling sa Diyos, balik ka. Tutom ka magsimba, tutom ka mag-attend prayer meeting, hiling sa Diyos, do the first works. Diba? Simple lang. If you want to restore your first love, do the first works. Return. Restore. Kay balatyagon ta nga Christian, kung pasugtan ta lang, isa, may man makasimba ka, may man hindi. Okay. So, amo nang emphasis ni Kristo, first love, first works. Amo nang duha ka terms nga nagamit niya din, di ba? So, emphasis niya, meaning to say, we have to seek for the highest value. Anong highest value? First love. Amo na ang bagay nga gusto sang Ginoo sa aton. You have to seek to return to your first love. Okay. So, let's have the conclusion now. Gusto ka maka-experience sang spiritual revival sa life mo? You have to pray for it. Nga aman. Ang Ginoo lang gatag siya na mo. And of course, you have to do the steps to revival. You have to remember whence thou art fallen. You have to repent. And you have to return to the first works. Do the first works. And the Lord will grant revival sa kabuhi mo. Kag kung revive ang life mo, anong resulta? You are useful para sa Ginoo. Kadua, you are happy with the Lord. Number 3, you are victorious with the Lord. Ang mga ginahimo mo, kamayon sa Diyos. In short, you are fully blessed when you are revived. Okay? Amo nang kabuhi sang Kristohanon nga revive. Malipayon, may nuswagon, ano pa? Bisan may problema, gapadayon. Those are the things that we encounter when we are revived. Ang mensahe para sa mga Christian, kung siningaga, huwag ka pa nakakilala sa Ginoo, ang mensahe para sa imo ya, kaluwasan na kalag mo. Kaya hindi ka man ma-revive kung huwag ka kabuhi, inaambal ko na, di ba? Una gidya, kung huwag ka pa sa Ginoo, dapat ang kabuhi ta, una gid, buhion sa Diyos para makaangkon kita sa revival. Kung huwag ka pa nakabaton kay Jesus, ngayon manuluwas ni ngaga, palapit ka sa Ginoo. Kung ikaw Christian, handumon mo ang revival para mangin malipayaw ng kabuhi mo. Palapit ka man sa Diyos, renounce everything and say, Lord, here is my life. I want to go back to my first love. I want to restore my first love sa akong kabuhi nga sa madugay na nga matinuig, nagbugnaw ako sa imo. There are times nga ko sa church, but I cannot experience your love for me because I have left my first love. Kabay nga mo nang imuhan dumon, sini nga aga utod sa Diyos. Mga muyo kita. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time. Ginoo, kabaloy kami nga gusto ka sa amon nga magkabuhi kami nga malipayon nga mga Kristohanon. Apang there are times, Lord, nga kung nadula ng amon gugma, nagpalayo na kami sa imo, nagantad na kami sa imo. We have left our first love sa tong panahon nga bago kami ng Kristohanon, na-enjoy namon ang fellowship sa imo. But now, for the years that we are already born again, there are times, Lord, nga ang amon fellowship sa imo nangin malayo na. Apang siningaga Ginoo, you want us to go back to our first love. Siningaga, tudloy kami sa paghimo sina. Agod nga makaangkon kami sa matutod nga revival sa among kabuhi. Kagagod nga kami magmalipayon sa among pagkabuhi nga Kristohanon. Ang amon kabuhi, mangin full of blessing. Kaya nakabalo kami Ginoo nga amoy ng katuyuan nimo sa amon. You do not want us to live a defeated Christian life, but you desire us to have a victorious life. Ginoo, kabay pang ikaw gid magambal sa amon sa siningat niyon. While your heads are bowed, your eyes are closed, siningaga mangkot ko sa imo amon ni.
How do you evaluate your life? You have to be honest before the Lord, no? Kay waay na sa iban nga maalam nga tao kundi ikaw, kay ikaw man lang kabalo sa imong kagalingon. How is your relationship with the Lord now? Munang pamangkot, number 1. Number 2, do you feel the presence of God sa imong kabuhi while you serve the Lord? Kay katatlo, gusto ka man nga ma-maintain ang imong pagkabuhi nga revives tubangan sa Dios. Ang gusto sa Ginoo sa aton, we have to restore, we have to remember the goodness of God. We have to repent, change our mind, and restore our first love to God. Una mo nang imandom siningaga, prayer mo, Lord, help me to return to my first love. Lord, help me to maintain the life of revival sa akong kabuhi karon. And that is your prayer. You have to say it before the Lord at this time. Kung amo nang imuhandom, how many of you will say, Pastor, please pray for me. I want God to restore my first love. And I want God to bless my life, to give me a life full of revival. How many of you would like to desire for that? Will you raise your hand and we'll pray together? Mera, yes, God bless you. Sino pa? Yes, God bless you. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Sino pa? Ayan, siningaga, base ikaw ay panakakilala sa Ginoo. Gusto mo nga makilala mong Diyos, kag maangkon mong kalawasan sang imong kalag. Kay kabalo ka abyan, ang revival para sa mga Kristiyano nga may kabuhi na. Kung ikaw ay pa kay Jesus Christ, kinahanglan mo ang kabuhi nga eternal life kay Kristo. Agod nga sa sina, may assurance ka nga kung mag-abot man ang kamatayon or whatever it is, you will be secure in the arms of God. Kamasiling ka siningaga, Pastor, please pray for me. Ginabato na akon si Jesus Christ, ginatuwa na akon siya nga ako manuluwas. Mera, lagay mo sina, raise your hand, man. Mary? Ginawa may namon nga langit nun. Continue to speak to our hearts today. In Jesus' name, amen. Sige, shall we all stand as